Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Luka Doncic at ang Slovenia ay maagang dumating sa Japan para sa darating na World Cup. Ginawa nga nila ito upang masanay na sa time zone at hindi na magkaroon ng jet lag sa tournament. Dahil dyan ay nabigyan nga sila ng pagkakataon na makatune up ang isa pa sa mga host country na Japan. Ito nga ay pinapangunahan ni Yuta Watanabe matapos na magpahinga ni Rui Hachimura. Well, pinakita nga ni Doncic kung bakit siya ang inaasahan na susunod na mukha ng basketball. Sa kanyang pangunguna ay tinambakan nila ang Japan sa score na 103-68. Si Doncic ay nagtala ng 23 points, 7 rebounds and 7 assists sa loob lamang ng 28 minutes of playing time. Halos first half stats pa lang nga yan sa NBA given na running time nga sa FIBA. Ang game na ito ay mahalaga para sa ating Gilas Pilipinas dahil again ang Slovenia ay naka-tune up game din ang Montenegro kung saan tinalo nila ito sa score na 104-100. Sa game na yan ay nagtala si Doncic ng 34 points, 13 rebounds and 14 assists. Ang Montenegro nga ay makaka-tune up din ng ating Gilas Pilipinas, habang ang Japan naman ay tinalo din ng 2 beses ang Angola sa mga tune-up games na isa pang kagrupo natin. So kung madidikitan nga natin o matatalo ang bansang Montenegro, mabibigyan tayo ng ideya na kaya natin sabayan ang mga bigating teams. At the same time ay kung madidikitan o matatalo natin ang Montenegro na dinikitan ng Slovenia, ang Slovenia na tinambakan ng Japan at tumalo ng 2 beses sa Angola, dito pala nga ay medyo nasukat na natin ang lakas ng team ng Angola. Bilog nga ang bola, ngunit nabibigyan na tayo ng preview on what to expect. Ang Slovenia ay kagrupo ang mga bansang Venezuela, Cape Verde at Georgia. Obviously, inaasahan na wawalisin nila ang group stages at aabante sa second round. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang binulgar na balita ni Snow Badua na si Scottie Thompson ay nakakatanggap ng interes mula sa mga liga sa labas ng ating bansa, partikular na ang KBL o Korean Basketball League at ang NBL sa Australia na dating pinaglaruan ni Kai Sotto. Ang Korea nga daw ay handang bigyan si Scottie Thompson ng 2.5 million pesos per month at ang NBL naman ay handang magbayad ng mas malaki pa dito. Tandaan na ang max contract nga sa PBA ay 400 to 500,000 pesos per month. So napakalaking pinagkaiba nga niyan mga kaibigan. Ayon din kay Snow Badua ay naramdaman ng NBL ang pag-alis ni Kai Sotto sa kanilang liga. Bumagsak umano ang social media engagement nito at ratings. Ngunit ang mga Australian officials umano ay naniniwala na kayang magdala ni Scottie ng mas malaking impact kaysa kay Kai Sotto sa kanilang liga. So ayun nga po mga kaibigan, hopefully ay siyang sinasabi nga nilang impact ay sa game at hindi lang sa social media engagement dahil gagawin nga na naman na marketing strategy nito ang mga Pinoy. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat nang lumipat si Scottie Thompson sa NBL o KBL at iwanan ng Hinebra?